Ito ang problema sa atin eh. Gusto natin kumita ng pera, gusto natin maging successful, naiinggit tayo sa mga taong may sasakyan, may sports car, naiinggit tayo sa kanila, pero wala tayong ginagawa, action. Sabihin niya sa akin tama o mali, correct niyo lang ako, kasi para sa akin, mali yung nangangarap ka lang nang wala kang gawa. Gusto mo maging successful, pero lagi ka natutulog. Gusto mo maging successful, pero ang nasa isip mo, laging ML, laro dito ng mga online games. Gusto mo maging successful, pero makasama mo sa paligid mo, mga lasinggero, naninigarilyo, mga mahilig sa sugal, sabongero. Gusto mo maging successful, gusto mo mabago yung buhay mo, pero hindi ka naghahanap ng paraan paano ka magiging successful. Sa tingin mo, magiging successful ka kaya na tao? Walang naging successful na nangarap lang, nagdasal lang. Walang naging successful na natutulog lang. Walang naging successful na ang kasama sa kapaligid ay naninigarilyo, lahat may bisyo. Walang naging successful na hindi naghirap. Walang naging successful na hindi na-reject. Yung problema kasi sa atin gusto nating ma-achieve lahat ng pangarap natin. Gusto nating halimbawa gusto nating makuha yung gusto natin, like sasakyan. Gusto natin kahit motor na lang. Gusto natin sniper. Pag nakakita tayo ng sniper, diba namomotivate tayo. Sabi natin, uy, ang ganda, gusto ko rin yan. Gusto ko nito, gusto ko yan. Pero mahirap kasi yung gusto lang. Mahirap yung ginugusto mo lang, pero hindi mo ginagawa ng paraan. Diba? Mahirap yung gusto na hindi mo gumagawa ng paraan na para makuha siya. Ganun yun. Kaya dapat kapag gusto mo, gawan mo ng paraan. Naiinggit ka sa mga tao na successful. Naiinggit ka kasi lahat sila kaya na ng bilhin. Sinisisi mo sarili mo, bakit ganyan ka? Sinisisi mo magulang mo, bakit ganyan kayo? Bakit mahirap kayo? Imbes na sisihin mo yung pamilya mo, imbes na sisihin mo yung magulang mo, ikaw na lang gumawa ng paraan para ikaw mag-ahon sa pamilya niyo. Ang hirap kasi sa atin, gusto natin maging successful, gusto natin kumita ng pera ng madalian. Gusto natin mabilis yung pera, gusto nyo walang pagod, pera agad, no? Gusto nyo tagadagalaw, gusto nyo pera. Diba? Sino ba naman yung ayaw ng pera? Lahat gusto ng pera. Pero dapat tayo yung gumamit sa pera, huwag tayo magpagamit sa pera. Tama. Hirap din sa atin, karamihan sa atin, ang mindset is hindi ko na kailangan maging mayaman, hindi ko na kailangan ng maraming pera. Mamamatay ako, di ko rin madadala sa langit yan. Tama, hindi nyo madadala sa langit yung pera. Yung pera sa totoo, papel lang yan. Papel lang yan. Binigyan lang ng value. O sabihin na natin, example natin yung pag mga bata, nagbabayan, di ba, gumugupit-gupit ng mga papel para gawing pera-perahan. Ganun lang tayo. Yeah. Pagtapos ng laro, wala nang pera-pera. Wala na yung pera-perahan. Di ba tinatapon na? Ganun lang din tayo dito sa mundo. Yun yung reality. Yung pera is papel lang yan. Binigyan lang natin ng value para magamit. Tama. So, dapat tayong gumagamit sa pera. No? Oo, sabihin ko sa'yo, hindi mo madadala sa langit yung pera. Pero sa lupa, kailangan mo ng pera. O sa ngayon, maybe sa ngayon, hindi mo pa kailangan ng pera. Hindi mo pa kailangan ng malaking pera. Di ba? Kasi hindi pa nagpaparamdam sa iyo yung gastos. No. Kaya sabi mo, kaya pa naman kumakain pa sa 3 beses sa isang araw, 'di ba? Pero tatanungin, anong pangarap mo sa pamilya mo, sa anak mo, makapagtapos, makapaghanap ng magandang trabaho, 'di ba? Maging successful. Paano maging successful yung anak mo kung mismo nakikita sa iyo hindi ka magiging successful? Kung ano nakikita sa atin ng mas nakakabata sa atin, kung ano nakikita ng mga anak natin sa atin, yun yung ginagaya nila. Diba? Kasi tayo matanda diba? So sinusunod lang tayo ng mga nakakabata sa atin o ng mga bata. Diba? Dapat ang tinuturo natin sa kanila paano maging ganito. Dapat yung ginagawa natin paano maging ganito. Dapat sa atin pala nakikita na. Diba? Sa atin pa lang nagmumula na. Kasi kung sa atin pa lang, hindi maniniwala yung anak mo Hindi magsisikap yung anak mo kasi iisipin yan, ganito lang din naman. Okay naman kami, di ba? Yan yung mindset mo sa kanya, okay lang na mahirap anak. Basta importante kung makain tayo sa isang araw, sa isang araw, 3 beses.
Aaminin ko sa inyo yung totoong simpleng buhay. Yung pagising mo, may pagkain na agad, no? Pagising mo, hindi ka magmamadali kahit anong oras ka gumising, okay lang kasi wala kang tatakbuhin na trabaho. Wala kang habulin na oras, no? Ang simpleng buhay, may namamasyal lang, nagbi-vacation sa ibang bansa, hindi ginagawang bakasyonan yung Pilipinas kundi yung ibang bansa. Karamihan kasi sa ating mga Pilipino, lalo na mga OFW, imbis na bakasyon ng ibang bansa, ang naging bakasyonan yung Pilipinas. Yung naging current bansa nila is yung ibang bansa na, like yung Kuwait, basta, etc. Diba? Gusto mo ng simpleng buhay, ganun yung simpleng buhay. Hindi yung simpleng buhay na maghahabol ka ng oras, maghahabol ka ng bus kasi may trabaho ka, maghahabol ka ng bus, maghahabol ka ng jeep, maghahabol ka ng multicab kasi may duty ka. Ganun ba yung simpleng buhay na iniisip nyo? Aminin ko sa inyo, hindi ganun yung simpleng buhay. Simpleng buhay, wala kang hinahabol. Oo. Ang simpleng buhay, masasarap ang pagkain. Hindi nag-uulam ng sardinas. Hindi ganun yung simpleng buhay. Gusto mo ng simpleng buhay, pero yung bahay nyo butas-butas. Gusto mo ng simpleng buhay, pero yung dingding nyo, hindi nyo na napapaayos. Ganun ba yung simpleng buhay na gusto nyo? Ang simpleng buhay, merong magandang bahay. Paano nyo makukuha yung ganun? Siyempre, kailangan nyo muna sacrifice. Kailangan nyo munang gumawa ng paraan para lahat yun makuha nyo. Para lahat yun matanggap nyo. And then, lalo na kapag gusto nyo talaga ma-achieve yung ganong klaseng simpleng buhay na sinasabi ko, gusto nyo makuha yung ganon, yung hindi na kayo maghabol ng oras pagdating ng araw. Kailangan nyo magnegosyo. Kailangan nyo magnegosyo. Kasi aminin ko hindi ko sinasabi sa lahat. Kasi alam naman natin, 'di ba, sa pagiging OFW or sa pagiging employee, walang yumayaman diyan no? Kumikita tayo buwan-buwan. Kumikita tayo, may sahod tayo buwan-buwan. Pero yung sahod natin na yun, hindi yun tumatagal, 'di ba? Binabayad sa utang, sa ganito ganyan, 'di ba? Meron mga OFW na nagiging successful pero matagal nilang trabaho yon. Matagal nilang sinakripisyo. 'Di ba? Ano nakita ko nga sa Fuso, 15 years niya pinaghirapan yung bahay na maganda, sementado, yung kotse. Hindi pa tapos yung kotse pero dahil lang sa bagyo, isang iglap lang. Yung 15 years na pinagtrabahuhan niya, nawala ng parang bula. 'Di ba? Ganun. Kaya kung gusto mo maging successful, kailangan mo nang mag-take ng risk. Itabi mo lahat ng mga negative. 'Di ba? Lahat positive. No? Mali ba? Tama ba yung sinabi ko? Parang pati ako nabubobo na. No? Kailangan mo muna itabi yung mga hindi magagandang bagay. I-absorb mo yung mga magagandang bagay. I-absorb mo yung mga makakatulong sa'yo. No? Huwag mong isipin yung ibang tao, huwag mong isipin yung sasabihin nila na hindi makakatulong para sa pagiging successful mo. Ang pakinggan mo yung mga taong tutulungan ka paano magbago yung buhay mo. Pakinggan mo yung mga tao na makakabago ng buhay mo. Huwag yung tao na makakasira sa pagbabago ng buhay mo, sa pag-angat mo. Kasi sila nga hindi umangat, ikaw pa. Pakikinggan mo pa sila, sasabihin nila, once na pumasok ka sa isang negosyo, once na ginawa mo isang negosyo, sabihin, ay pare, wala yan, hindi ka gagana dyan. Tama. Hindi ka dyan yayaman, pare. Kami nga nanggaling na dyan Hindi kami naging mayaman. Alam mo kung bakit hindi sila naging mayaman. Hindi sila nag-successful. No? Ayan yung karamihan ng mga pumapasok sa negosyo na walang ginagawa. Alam niyo kung papasok kayo sa isang negosyo o sa business, o sige, sabihin natin English para mas social. Once pumasok ka sa business, you need to take a risk. You need to take a time. No? Kailangan mo mag-sacrifice, kailangan mo magbuhos ng oras para maging successful ka. Diba? Ganun yung pag sa negosyo ka. Karamihan ng nagnegosyo, karamihan ng pumapasok sa negosyo, nagko-quit kasi hindi kinakaya yung hirap, pero gusto maging successful. Diba? Hindi kinakaya yung ganito, pero gusto maging successful. Pero nangyari, hindi kinaya, nag-quit. O ngayon, nasan sila? Tapos sisisihin nila,
Ganito kasi yan pare, scam yan. Aba, sa totoo lang. Oo, sa totoo lang merong scam. Pero hindi lahat. Hindi lahat ay scammer. Clarification ko lang po sa inyo. Halimbawa, gusto mong maging successful talaga. Yun ang kailangan mong gawin. Kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan mong magnegosyo, hindi maging empleyado. Di ba? Sino bang nangarap na hindi magkaroon ng magandang bahay? Sino bang hindi nangarap na nagkaroon ng kotse? Di ba? Sino hindi nangarap na maging successful? Di ba? Lahat tayo may pangarap. Ang kulang lang sa atin yung gawa. Di ba? Yun lang yung kulang sa atin. Yung gawa. So kung gusto mo maging successful, isa lang solution dyan. Magbanat ka ng buto. Magbanat ka ng buto. Yan yung pinaka-solution dyan. Magbanat ka ng buto. Parang sa battery lang yan eh. Yung sa Motolite. Kapag bago, gumagana. Di ba? Pero pag abanto matagal, drain na siya, kailangan mo nang bilihan ng battery solution para gumana ulit. Ganun lang yung kailangan mong gawin kung gusto mo maging successful. Kailangan mo lang gawan ng paraan. Kailangan mo lang kumilos. Huwag ka natutulog. So yun lang guys. Thank you for watching my video.